susunod i-like. na programa, yung mga nakikinig at nanonood sa atin palagi sa ating programa, sa yung binanggit kong sa Ushuaia, bibigay ko po sa inyo bibigyan ko rin kayo ng litrato nila na talagang itong mga ito ay mga bayaning Pilipino rin kasi wala itong ginawa kundi bumiyahe mula Ushuaia papuntang Falklands Island, papuntang doon sa Antarctica tapos pabalik. Siguro mga kalahating buwan nilang ginagawa yun. Paikot-ikot lang sila ng paikot-ikot. Wow. Para makatulong sa pamilya at ultimately makatulong din sa ating bayan. Mga OFW po ito. Yun. Ngayon po ang panahon, yung mga nag-o-offer na mga party list na yan, kumuha kayo ng commitment. Kung kayo talagang para sa OFW, kami po may problema sa mga balikbayan boxes. Ano po ba ang inyong magagawa? Kami po ay mga magsasaka. Ganito po ang mga paghihirap na dinadanas namin. Kung kayo ay para sa mga magsasaka, ano na po ba ang ginawa ninyo para sa amin? Yung nagawa na, hindi yung gagawin. Yung nagawa na ang tanungin ninyo dahil yun ang konkreto, yung gagawin, pangako lang yun. Pwedeng hindi gawin. So, ano na po ba ang nagawa ninyo para sa amin? And therefore, iboboto namin kayo kasi kung wala naman pala kayong nagawa, sa tagal ng panahon, 3 taong kayong nakaupo dyan, wala kayong ginawa, wala pa rin kayong gagawin. Yan. So, ngayon po ang panahon. Ngayon talaga, eto, Enero na 2025, election year na po. Yes. This is the time of reckoning. Gamitin po ninyo ang power ng boto nyo. Huwag kayong umasa sa ayuda, sa tupad at sa akap. Wala pong kwenta yan. Yan po ay corrupting you, is making you mendicants. Kayong mga pulubi, dyan lamang kayo aasa. Concrete projects po ang kailangan natin. Employment, negosyo, infrastructure. Pagkain sa mesa. Yan, yan dapat ang mga inaatupag ng ating mga mambabatas. Hindi yung kung ano-anong investigasyon na, ay nako. Anyway, ROTC po tayo. ROTC muna. ROTC. ROTC muna. Balik tayo sa ROTC. Ano po ang pwede nating i-report na looking back 2024 at looking forward 2025 and beyond sa ating advocacy sa ROTC? Alam po ninyo yung Senado, no? Kanina nag-adjourn yung Congress. They're about to adjourn this year kasi election year. I think they're going to have a very short session for this year. Mag-adjourn sila sometime in February kasi papasok na yung election period and therefore simula na nung kampanya. So when Congress adjourns, everything ends. Lahat ng nakakulong sa contempt, dapat po yan palabasin nyo. Unconditional. Wala na nung in the spirit of Christmas, nakakahiya kayo, in the spirit of Christmas, talagang right niyang palabasin na. Lahat po yan dapat palabasin nyo na. Dapat po yan pauwiin nyo na. Unconditional. Automatic. Ngayon, yung como po yung Senate is a continuing body. The Senate can continuously conduct hearings, conduct legislative inquiry. Pero ang nangyayari po kasi yung sa mga ganitong panahon, yung mga senators na hindi running for re-election, nagre-review, nagre-repaso, nagre-research yan so that pag-resume ng session, they have something to, yung mga panukala nilang batas. No? For example, I know that Senator Robin Padilla, in one of my posts, sabi ko, para sa darating na panahon, hindi umaasa sa ganitong ahensya o sa ganong ahensya yung seguridad ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya, ng pangalawang Pangulo at ng kanyang pamilya, hindi na sa pulis, hindi na sa AFP. Mag-create tayo ng sariling organization nila na ang kanila lamang talagang tutugunan and they will only be responsible to the people for keeping the President and the Vice President and their family safe. Alam ko po, si Senator Robin Padilla is working on this and that in the opening of the next session, ito yung kanyang ipapanukalang batas para ito ay matugunan. Ano po? So, ang gusto ko pong sabihin is that lahat po ng mga bills na na-file, lahat po ng nagawa nung nakaraang Kongreso, pag open po ulit nito, they will be considered as if filed
for the first time. Okay. Kumbaga, ulitan, back to square one. Ano po? So, yung ROTC, ganun po ang mangyayari doon. Hindi ko lang po alam kung gugustuhin nilang mag-conduct ulit ng committee hearings or they will just continue with what they have and then progress it to, kasi nasa second reading na po yan nung matigil. Ano po? Maraming mga concerns na, to me, really, is not valid. Hindi ko mo tatay ko, for example po, tatay ko ang nagpanukala ng NSTP. Hindi na ako papayag na ibalik yung mandatory basic ROTC. In the first place kasi po, hindi dapat itanggalin yung NSTP. Ang atin lamang dapat na maging objective is to revive mandatory basic ROTC. But then more than that, no, is to implement CCMT, implement yung law on compulsory citizens military training that applies to all, because this is the one that is more important. ROTC po is just a small segment of the whole gamut of reserve force development. Let us develop our reserve according to law because maganda po ang objective ng batas in developing our reserves. Ultimately po, we will become a very strong nation. Kahit tayo maliit, hindi po tayo kayang basta-bastahin ng kahit sinong napakalaki because lahat po tayo sundalo. Yes. Okay? So, yun po yung katutunguhan ng ating mga mandatory ROTC. Katuwang po iyan nung, sabi, malihis ako ng konti, ano po. Si Senator Bato, sabi niya, pag na-re-elect ako, pagpapasa ako ng batas para gawing batas yung war on drugs. Tama po yan eh. Yan po talaga dapat ang ating gawin. Gawin nating batas ang war on drugs para ito ay tuloy-tuloy ang laban. Hindi po como merong nanira na EJK, ititigil natin. Alam po ninyo, bumabalik na naman po sa kalye ang droga. At bumabalik na naman po sa ating mga kababayan ang takot. Pati po yung mga nasa barangay level na badak, kung tawagin, anti-drug po yun eh. Barangay Anti-Drug something. Abuse Council. Medyo nag-aalanganin na po, natatakot na po dahil eto na po sila ulit. Hindi po ganoon eh. Maganda po yung laban. No? Yung laban na sinimulan. We gained so much. We cannot let them get it back. We cannot let them regain lost grounds. So sabi ngayon ni Senator Bato, pag nanalo na sa susunod, sabi niya, magpapanukala ako, gagawin ko itong batas. Dalawa po yung katutunguhan nun eh. Sabi nung isang kaibigan ko, bakit hindi ba siya naniniwalang mananalo siya? Bakit kailangang sa susunod pa? Bakit hindi ngayon? Bakit hindi ngayon? Ipasa mo na agad yung panukala mong batas to make yung war on drugs, law on war on drugs. Yun nga po ang dahilan. Kaya hindi niya po maipanukala agad ngayon kasi ang mangyayari po, uulitin din naman po ulit sa pag-reopen ng session ng susunod na Congress. It will be considered as if filed for the first time. So sayang po yung effort. Ano po? But yung intention na ni Senator Bato to pass a law, propose a law creating making war on drugs batas na talaga ang hindi na to project lamang ng Pangulo kundi ito ay mandato ng batas. Yun po yung mangyayari sa susunod na halalan dahil nga po hindi niya gustong magkaroon ng duplication ng trabaho. Pero may gusto kong itanong sa'yo, may post ka, yung ating visuals, pakita natin, yung tungkol sa mali, kung minsan nagkakamali ang focus. Bakit palaging mali ang focus natin? Minsan lang ba? Parang madalas eh. Hindi wala minsan, palagi. Okay. Hindi naman palagi pero madalas. Mali ang focus natin. For example, dun sa post ko, nakakalungkot kasi, alam nyo bakit superpower ang Amerika? Bakit yung Amerika kumbaga parang iniidolo natin ano? Kasi sa mga pelikula nila, sa mga palabas nila,
yung mga magaganda ang pinapakita nila. Okay. Yung mga magagandang babae, mga blue eyes, yung mga ganyan. Kaya ang isip natin, tsaka yung palagi silang magaling. Kahit anong hirap ng problema na ipinapalabas nila, nasusolve nila. And so, the world believes that they are a great nation dahil ang gagaling nila eh. So, yung projection ba? Ganon. So, and for a reason, okay naman, tama naman. For example, nung nakuha nila si Bin Laden. No? Tayo, ang objective is to search and destroy. Maliwanag. Search and destroy. Yan, kill talaga yan. Search and destroy. Marwan. Okay. May pumasok na team. Ang galing. Ang galing how they implemented, how they executed the plan. They got Marwan. It was a successful operation. Okay. Dapat doon tayo nag-concentrate. Para yung mga nakabalik ng buhay, taas noo. Proud sila kahit na quiet lang sila. Kami yon pero proud sila because sila yon. Sila yung part ng successful, yung team na successful in the implementation of the program. Anong ginawa natin? Pinulitika natin. Finocus natin dun sa apat na yung 44 na namatay. And then yung kabayanihan ng 44, binagsak natin. Okay. Nabawasan yung anghang nung pagkamatay ng 44 dahil sa kanilang kagitingan, nagmukha silang mga nakakaawa. Pagkatapos, to make matters worse, gumawa tayo ng pelikula, ipinakita pa natin yung kabalbalan nung hindi ganun eh. Panoorin nyo kahit ang Malaysia. Yung Malaysia, ang mga palabas nila ngayon, ang galing nila. Pinakita nila yung mission nila doon sa United Nations, nung meron silang ni-rescue. Pinakita nila, hirap sila, kung gaano sila kagaling. Paano sila naging successful. Ngayon, may palabas. Yung nilusob natin yung Saba. Nasa Netflix. Okay. Pinapakita nila yung galing nila at yung kahinaan natin. Tayo, ano ang pinapalabas natin? Ano ang pinapakita natin sa mundo about the Philippines? See? So where is the focus there na tapos ayan, war on drugs. Okay. Successful war on drugs. I tell you, it is successful. Because kahit si Senator Ping, sinabi niya, yung mga foot patrol ng mga police are already able to make street arrest. Okay. See? Ganun ka successful. Wala na tayong laboratorio, kaya nga imported ang mga drugs eh. Ano ang ginawa natin? Yung corrupt media practitioners, yung mga corrupt politicians that is in their payroll, pinakinggan natin para sirain yung war on drugs. Dinala pa natin sa ICC. May mga korte tayo dito, yung mga ebidensya nyo. Bakit hindi nyo dito ipakita at nang malaman natin kung tama o hindi? So, imbes na war on drugs ang pinag-uusapan, na-focus dun sa EJK. Yung alleged EJK na hindi naman, alam nyo, nanakot si Presidente. Ang galing ni Presidente sa Saywar eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, hoy, drug lord, tumigil ka. Kung hindi, patsyonta ka. Okay? Matapang. Putsang napapatayin kita. Pagka lumabang ka, papatayin kita. Lahat kayo ubusin ko. O di ba sa takot nila sila nagpatayan? Tapos ngayon, EJK, ibibintang natin sa gobyerno. Okay. Nung araw, nagsisimula yung droga sa Pilipinas. Ano ang ginawa ni Presidente Marcos para once and for all mawala ang droga? Ito yung Si Lim Seng, firing squad. imbis na electric chair, pinatayo niya sa luneta, pinabaril niya by firing squad. Sabi niya, to make an example, this is what I am going to do to you. If you do not stop, you do not sell drugs in my country. Sabi ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. O may droga ba tayo nun? Walang pumasok na droga dito nun because of the strong words of the President. And that is what President Digong Duterte did also. See? So, ibig sabihin... Pero hindi ibig sabihin, pumatay kayo ng... Ay naku, hindi ganoon. Yung investigasyon ninyo, sabi ko nga, one-sided eh. Lahat ng tinanong ninyo, gumagawa pa kayo ng mga ebidensya na alam na ng tao. Dito nyo ipresenta yung mga ebidensya dito sa korte natin. Huwag nyo dalhin sa kung saan-saan. Dahil nang magkaalaman kung ano talaga.
Pero ako po, nakikiusap ako, ang akin po talagang suhestyon, gawin po nating batas para tuloy-tuloy ang pag-implement ng War Against Drugs to preserve the next generations of Filipino. Pagkatapos, meron pa po, huwag po nating punahin in public yung confidential funds at intelligence funds. Kasi kawawa naman po yung ating mga operatiba na nagtatrabaho para tayo'y manahimik, mabuhay ng masaya. Pagkatapos ma-expose sila, meron na nga pong isang intel officer na napatay dahil yun yung isang investigation, tinatanong, sino yung mga abogadong yun? Sino yung abogadong nagsabi na ganito, na ganon? Pilit na tinatanong yung si Colonel Marcos. Pilit na pinapasabi yung pangalan ng dalawang abogado na nagbigay ng link doon sa drug money. In a congressional Live on air. live on air. Oh, gusto niya, iko-contempt kita pag hindi mo sinabi yung pangalan. Sabi ni Colonel Marcos, hindi ko talaga matandaan. Aba, kahit pitpitin mo bayag niyan, kung hindi niya matandaan, hindi naman talaga masasabi sa iyo. At kung natatandaan man niya, hindi niya dapat sabihin. Tsaka, To protect those two guys, because those two guys... di ba may confidentiality nga, General? Delikado yan yung mga ganyan. Hindi po ganon. Mali po palagi ang focus. Pagkatapos doon natin dinadala. Yan pong EJK na yan, hindi nyo po dapat binibili yung EJK na yan because what is documented only of the 30,000 na sinasabi nila, sabi nga ni Ka Eric, only 4,600. At yung 4,600 po na yan, sila po nagpatayan dahil sa takot nila na baka sila ay masuplong, baka sila ay maituro. At yung iba naman, kailangan, they have to meet their target because hindi na sila nakakabayad. Looking forward 2025. Well, in 2025, we look forward to a better governance, better men and women in Congress and in Senate. Alam po ninyo yung Congress, yung Senate, yung konseho, pang-abogado po yan. Pang may alam sa batas, pang ano. Hindi po yan. Yung Paano yung mga sikat? yung mga sikat, meron namang mga sikat na tunay namang magagaling. Tignan mo si Vico Soto, ang galing. Executive, pwede po kayo. Pero wag po dun sa gawaan ng batas. Kasi sa ospital wala pong pseudo doctors. Lahat po ng nasa ospital, doktor. Kasi nag-aral, nagpakadalubhasa. Hindi pwedeng maggamot, hindi pwedeng mag-opera kung hindi ka doktor. Ganon din po ang batas. Pag hindi mo nauunawaan, mukha kang tiyonggo doon. Akala mo lang magaling kang tinapay. Hindi po. Baka gusto nilang masama doon sa 4 na sikat. Baka pang 5 sikat. 4 lang ba yung sikat doon? Ayun. Tumahimik na yung iba eh. Ayun, New Year ngayon. Sana feel good muna tayo dahil January 1. Pero mas maganda po na meron tayong mga inputs na ganito. Galing kay General Garcia at kay General Samudio. At syempre ng ating partner na si Kuya Andy Vital. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood ngayong gabi.